Kabanata 551. Ilang sandali pa ay umalis na si Tessa sa mansyon. Paglabas niya, sina Josephine at Lisbeth ay nagkatitigan. Kakaiba si Jared. Kinabahan. Nagtanong si Jared, ano ang tinitingnan ninyong dalawa? In love ba siya sayo? Bakit pa may personal na darating na superstar para maghatid ng isang bagay? I bet siya. Pagkakaroon ng isang konsyerto sa isang maliit na bayan tulad ng Horrington dahil sa iyo. Siya ay parehong maganda at napaka-talented. Hindi ka ba attracted sa kanya? Tanong ni Josephine kay Jared na may masamang tingin. Hindi ko alam kung gusto niya ako o hindi pero hindi ko siya gusto. Nasabi ko na sayo na loyal akong tao. But it's your choice kung ayaw mong maniwala sa akin. Maglilinang ako sa mga susunod na araw at ako. Ayokong magambala. Nagkunwaring galit si Jared at bumalik sa kanyang kwarto. Nagulat si Josephine dahil biglang si Jared ang kumokontrol sa sitwasyon. Eh hindi. Ano? Nagawa ko na ba? Sobra ba ako? Lisbeth. Hindi sigurado kung lumampas ba siya sa linya. Bangulong si Josephine kay Lisbeth. Hindi rin sigurado si Lisbeth. Hindi ko alam. Pero parang galit talaga siya. Ang tiwala ay mahalaga sa isang relasyon. Kung muna wala kang tiwala sa kanya, natural lang na malungkot siya. Ano ang gagawin ko pagkatapos? Tanong ni Josephine habang nagpapanik. Hintayin mo na lang. Sa tingin ko, makakalimutan na niya ito sa loob ng ilang araw. Dahil sa walang karanasan, maimumungkahi lamang ni Lisbeth na maghintay si Josephine. Nakahinga ng maluwag si Jared nang bumalik siya sa kanyang silid. Kung hindi niya ginamit ang paraan na iyon. Josephine. Sana siyang tanungin. Pagkaupo, sinimulan ni Jared na gamitin ang focus technique. Dahil mayroon siyang 5 araw hanggang kay Tessa. Concert. Umaasa siyang makakamit niya ang Transcendence Phase noon. Kung talagang nakamit niya ang Transcendence Phase, siya ay magiging walang talo at makapangyarihan. Kaya niya kahit na, pagkatalo si Fabian walang masyadong effort. Habang naglilinang si Jared, may nangyayari sa isang isla na libo-libong milya ang layo mula sa kanya. Ito ay walang iba kundi ang Nameless Island, na nakuha ang pangalan dahil ito ay isang coral reef lamang na nagpakita. Matapos bumaba ang lebel ng dagat, dahil mga bato lamang at walang hayop o halaman ang naninirahan sa isla. Wala ring presensya ng tao. Gayunpaman, isang lalaking naka-straw hat ang may hawak na fishing rod at nangangisda sa tabi ng dalampasigan sa isla noong araw na iyon. Sa hindi kalayuan, isang batang babae ang nagsasanay ng husto. Kung makikita ni Jared ang mukha ng dalaga, makikilala na niya ito. Anak ni Abbot Erasmus, si Renee. Matapos patayin ni Doreo si Abbot Erasmus, naghiganti si Jared para sa kanya at ibinigay ang Starry Compass kay Renee bago siya umalis kasama si Leonidas. Pagkaraan ng ilang buwan, lumitaw si Renee sa desyerto na isla ngunit hindi kamukha ng matanda na mangingisda. Leonidas, Renee, pumunta ka sa dagat at manghuli ng isda para sa hapunan. Nagugutom na ako, sabi ng matanda na mangingisda. Oo, mentor. Tumalon si Renee sa dagat matapos tumango sa matanda. Pagkatapos niyang tumalon sa dagat, isang maliit na bangka ang tumilapon. Walang driver maliban sa isang middle-aged na lalaki na nakatayo sa bangka. Ngunit mabilis ang takbo ng bangka. Tumalon ang lalaki sa bangka nang huminto ito sa baybayin at lumapag siya sa tabi mismo ng matatanda. Lumabas na ang balita, Mr. Draco. Magalang na sabi ng lalaki sa matanda. Sige. Tumango ang matanda at hinubad ang kanyang sombrero, na nagpapakita ng kulubot na mukha sa ilalim. Si Jared sana. Nagulat siya kung nandoon siya nang makitang ang matanda ay walang iba kundi si Draco ang lalaking nagturo sa kanya. Noong nasa kulungan siya. Anong araw na ngayon? Tanong ni Draco. June 8 na. Sagot ng lalaki. Ibig sabihin may isang buwan pa tayo. Sana maabot ni Jared ang level 5 nanograms foundation phase sa lalong madaling panahon. Sabi ni Draco na may kargang pag-asa sa kanyang mga mata. Natatakot ako na mahirap para kay Mr.
Jared na makamit ang level 5 kahit na siya ay isang talentadong binata. Mayroon siya, lang sa pagsasanay hindi pa lang at ilang buwan na lang. Napailing ang nasa katanghaliang lalaki. Ulo, alam kong mahirap pero wala tayong choice. Siya na lang ang natitirang pag-asa natin. Kung hindi, hindi namin may save ang Long. Da Xiaojia. Mukhang walang magawa si Draco habang nakatingin sa payapang dagat. Ito lang ang kaya kong gawin ngayon. Ang natitira ay nakasalalay sa kapalaran. Splash! Katatapos lang magsalita ni Draco nang lumangoy si Rene sa tubig na may 2 isda sa bawat kamay. Mentor, mayroon kaming grouper para sa hapunan ngayon. Masayang anunsyo ni Rene sa kanya. Nang makarating siya sa pampang at makita ang lalaki. Hindi na siya nagulat. Magalang niyang bati. Nandito ka pala Mr. Daragon. Ngumiti ang lalaki at tumango bilang ganti. Maya-maya, umalis na si Rene para magluto. Habang pinagmamasdan ng lalaki si Rene. Napabuntong hininga siya. Ha! Ang galing niyang bata. Hindi sa, banggitin na mayroon siyang frosty constituent. Tiyak na magiging bagay siya sa hinaharap. Napabuntong hininga din si Draco. I have no choice but to sacrifice her kung wala na talagang ibang options. Hindi ako papayag. Mamatay si Jared o hindi rin mabubuhay si MS. Beatrice. Kung mangyayari iyon, ang mga Daragons ay mababawasan sa wala. Umaasa pa rin ako na kakausapin mo si Rene. Naniniwala akong maiintindihan niya dahil si Mr. Jared ang kanyang tagapagligtas. Seryosong sabi ng lalaki. Dahil nagkaroon siya ng feelings para kay Rene after all the time they spent together. Hindi niya gusto si Rene. Mamatay nang walang alam sa mga nangyayari. Huwag kang mag-alala. Ipapaalam ko sa kanya. Tumango si Draco. Ano ang naging reaksyon ng mga Daragons noong hinayaan mo? Lumabas sa balita. Nagulat sila at inisip na namatay na ang anak ni MS. Beatrice. Ngayong alam nilang buhay siya. Sila. Nagsimulang maghanap sa kanya. Sagot niya, ang galing. Naniniwala akong hindi nakakailanganin ng mga Daragons ng maraming oras para mahanap si Mr. Jared. Napangiti si Draco. Bakit kasabik na malaman ng mga Daragon ang tungkol sa pag-iral ni Mr. Jared? Mr. Draco. Hindi ba, mas mabuti kung maghintay pa tayo ng ilang taon hanggang sa maging mas makapangyarihan siya? Naguguluhan niyang tanong. Natatakot ako na hindi makatagal si MS. Beatrice. Siya ay kinulong at pinahirapan ng higit sa 20 taon. Kung hindi natin siya bibigyan ng pag-asa, hindi niya ito magagawa. Basang-basa ng luha ang mga mata ni Draco. Mukhang malungkot din ang lalaki. Mr. Draco. Ano ang sikreto na sinabi ni Old Mr. Sinabi ni Daragon kay MS. Beatrice. Bago siya pumanaw. Ano ang naging dahilan ng pagkadesperadong malaman ng mga Daragon tungkol dito kaya nagkulong sila? MS. Beatrice sa napakaraming taon. Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang ay kailangang napakahalaga ng sikreto. Kung hindi, hindi siya mabubuhay. Hanggang ngayon. Umiling si Draco. Hindi na nag-usap ang dalawa pagkatapos noon. Maya-maya, narinig na ang boses ni Rene. Mentor, Mr. Daragon. Ang hapunan. Halika na at kumain ka na. Matapos magtinginan na may nakakaalam ng ngiti. Naglakad ang dalawang lalaki patungo kay Rene. Maya-maya, tawanan. At ang bango ay nagmula sa isang kubo na gawa sa bato. Sa mansyon sa Dragon Summit. Horrington. Si Jared ay nagkulong sa silid sa loob ng 4 na araw at sinisipsip ang espiritual na enerhiya mula sa espiritual na bato. Wala nang masyadong bato sa bakuran ngayon. Ang espiritual na enerhiya sa katawan ni Jared ay halos sapat na upang masira ang elixir field. Pawis na pawis ang noo ni Jared sa bawat breakthrough na ginagawa niya. Hindi lamang ang kanyang elixir field. Reforma ngunit pati na rin ang kanyang katawan. Nakaramdam ng panghihina at kakilakilabot si Jared na parang naduraj ang kanyang mga buto. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na huminto upang magpahinga dahil siya. Malinaw na alam na ito na ang oras para makamit niya ang tagumpay. Kapag nagtagumpay siya sa paggawa nito,
magiging mas makapangyarihan siya. Gayunpaman, kung susuko siya ngayon, maaaring hindi makamit ito sa napakatagal na panahon. Boom! Biglang, isang malakas na tunog ang nagmula sa katawan ni Jared habang ang elixir field ay nasira ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, ang sirang elixir field ay nabago ng napakabilis habang ang espiritual na enerhiya ay sinisipsip pabalik dito. Kapansin-pansin, naging mapayapa ang lahat pagkatapos na masipsip muli ang espiritual na enerhiya sa elixir field. Nagawa ko na. Idinilat ni Jared ang kanyang mga mata sa sobrang tuwa. Kung ang elixir field sa foundation phase ay isang balde, ang enerhiya ni Jared ay kapareho ng isang water tub. Ang balde ng tubig ay hindi sapat para punan ang isang batya ng tubig. Tumingin si Jared sa labas ng bintana at napagtantong nakikita niya ng malinaw ang daan-daang milya ang layo at naririnig niya kung ano ay nangyayari mula sa malayo. Ang kanyang enerhiya ay sumailalim din sa malalaking pagbabago. Ang Transcendence Phase ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng espiritual ng enerhiya. Nang lumabas si Jared sa silid, hindi niya nakita sina Josephine at Lisbeth. Nahulaan niyang nasa labas na sila. Namimili dahil bored sila. Pagkatapos, naligo siya at nagpalit ng malinis na damit. Naghahanda ng matulog si Jared ngunit nagising siya sa tawag ni Theodore para yayain siyang lumabas. Dinala ni Theodore si Shane sa isang tea house sa Horrington. Si Shane ay talagang isang senior grandmaster dahil siyang gumaling sa kanyang pinsala sa loob lamang ng ilang araw. Nang dumating si Jared, pumunta si Shane para kumuha ng upuan para sa kanya bilang kagandahang loob. Kung hindi dahil kay Jared, namatay na sana si Shane sa Crescent Sect. Ito ang tsaa na dinala ko mula sa Jadeboro. Please try it, sabi ni Shane kay Jared. Itinaas ni Jared ang tasa at humigop. Bakit mo ako hiniling na makipagkita? Wala masyado. Gusto ko lang magpasalamat sa pagligtas mo kay Captain Walsh. Samantala, ang mga Cooper ay hindi magiging lumilikha ng gulo para sa iyo sa panahong ito dahil wala pa rin ang pinuno ng sambahayan. Theodore, sabi. Yun lang. Ngumiti si Jared. Kahit na gumawa ng gulo ang mga Cooper para sa akin, wala akong dapat ikatakot. Dahil naabot na ni Jared ang Transcendence Phase, madali niyang matatalo ang isang senior grandmaster. Mr. Chance, sana huwag mong maliitin ang kalaban mo. Ang mga Cooper ay medyo makapangyarihan at mayroon sila ang fearsome force sa kanilang sambahayan. Kung tutuusin, para lang silang mga killing machine. Maaaring si Xander Cooper. Naabot na niya ang kanyang peak sa senior grandmaster level o nag-upgrade pa sa martial arts. Grandmaster. Sa totoo lang, maaaring mapanganib na makapangyarihan iyon, payo ni Theodore. Sige, kung yun lang ang sasabihin mo sa akin, pwede ka nang umalis. Wala akong pakialam sa mga Cooper. Tumayo si Jared at naghanda ng umalis. Mr. Chance, pwede ko bang tanungin kung anong level ka na ngayon? Na-curious si Theodore sa kakayahan ni Jared mula nang marinig niya ang paglalarawan ni Shane kung paano pinatay ni Jared si Fabian. Quillan, ang pinuno ng Crescent Sect, hindi niya maintindihan kung gaano kalakas si Jared. Nag-alinlangan si Jared bago umiling. Hindi ko alam kung paano ko ikukumpara ang kakayahan ko sa iyo dahil ako hindi isang martial artist. Ikaw ba ay isang salamangkero? Tanong ni Theodore. Umiling muli si Jared. Ibinuka ni Theodore ang kanyang mga mata at bibig sa gulat habang nakanganga si Jared. Malaki ito para pisilin. Isang buong itlog. Captain Walsh, bantayan mo ang pasukan ngayon din. Huwag hayaan ang sino man na lalapit ng walang pahintulot ko. Biglang inutusan ni Theodore si Shane. Nang lumabas si Shane sa silid at nakatayo sa tabi ng pinto, tinanong ni Theodore si Jared. Kung gayon, isa ka bang magsasaka? Alam mo ba ang tungkol sa mga magsasaka? Nagulat si Jared na alam ni Theodore ang impormasyong iyon. Naunawaan na alam ng mga Bailey ang tungkol sa mga magsasaka dahil nakilala nila ang isa. Ngunit paano nalaman ni Theodore? Bagaman, naunawaan kaagad ni Theodore ang sitwasyon pagkatapos itanong ni Jared. Tumango siya, sumagot siya. Ako,
Alamin na napakaraming pamilya na may mga nagsasaka ng enerhiya sa tiyanhiya. Kaya lang hindi masyado ng mga tao ang tungkol dyan dahil itinatago nila ang kanilang kapangyarihan sa publiko. Gayunpaman, bilang general ng ang kagawaran ng hustisya, may responsibilidad akong malaman ang tungkol dito. Marami pa bang ibang nagtatanim ng enerhiya sa paligid? Tuwang-tuwa si Jared sa sinabi ni Theodore sa kanya. Lagi niyang gustong humanap ng energy cultivators maliban kay Draco dahil malungkot siya at marami pa. Upang malaman ang tungkol sa makalangit na kaharian. Gusto niyang humingi ng gabay sa iba. Tumango si Theodore at sumagot. There are some confidential information that I can't tell you. Mr. Pagkakataon. Pero, dahil energy cultivator ka, kaya kung itigil ang pag-aalala para sa iyo. Hindi nakakagulat na ikaw. Walang pakialam sa mga Cooper. May itatanong ka pa ba sa akin? Tanong ni Jared matapos mapagmasdan ang ekspresyon ni Theodore. To be honest, I have a favor to ask from you. Mr. Chance. Balita ko magkakaroon daw ng international seminar kaagad. Sinabi sa akin ng aking impormante na si Senador Eres at Alosberg ay lihim na nag-ayos para sa pagsasanay. Mga mandirigma na dumalo sa seminar. Dahil may ibang ginagawa ang mga kapitan ko at si Captain Walsh naman. Pamula sa kanyang pinsala. Nais kong hilingin sa iyo na kumitawan sa amin sa seminar. Tanong ni Theodore. Nahihiya. Bahagyang kumunat ang noo ni Jared at nag-alinlangan. Hindi naman sa wala siyang kakayahan. Meron lang siya. Bahagyang higit sa isang buwan ang natitira hanggang ika-15 ng Hulyo. Inaasahan niyang matapos ang paglilinang noon. Mr. Chance, hayaan mo na lang kung problema mo. Matapos malaman na si Jared ay isang energy cultivator, mas naging magalang si Theodore sa kanya. Kailan ang seminar? Tanong ni Jared. Sa loob ng 2 buwan. Nagmamadaling sagot ni Theodore. Oh, 2 buwan. Kung sinabi mo kanina, pumayag na ako kaagad. Dahil ba may iba kang dapat harapin? Tanong ni Theodore. Pakisabi sa akin kung meron. Kahit anong maitutulong ko sayo. Ikinaway ni Jared ang kanyang mga kamay at sinabing, ayos lang. Mga personal na bagay lang ang kailangan kong ayusin. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, umalis na sina Theodore at Shane. Bago niya buksan ang pinto, si Theodore, biglang tumalikod at sinabing, Mr. Chance, may nagaganap na antiques exhibition at auction. 5 araw. Sa palagay ko maaari kang makahanap ng isang bagay na kapaki-pakinabang doon. Nagulat na nagtanong si Jared. Antiques exhibition and auction. Ito ba ay opisyal na nakaayos? Siyempre hindi. Inayos ito ng isang merchant na nagkataon na isang collector sa parehong oras. Siya ay ang pagdaraos ng auction upang maakit ang iba pang mga collector na magpakita rin ng kanilang mga mahahalagang antique. Kung may nakahuli ang kanyang mata, bibilhin niya ang item sa lahat ng gastos. Ang kagawaran ng hustisya ang namamahala sa seguridad ng event. Paliwanag ni Theodore. Sige, salamat sa pagsasabi sa akin. General. 1/3. Si Jared ay nangangailangan ng maraming espiritual na enerhiya sa sandaling ito at ang mga anti-gang ito ay naglalaman ng mga ito. Parang lang. Ang Dragon Throne mula kay Walter. Anumang negatibong enerhiya sa mga anti-gang kagamitan ay maaaring makatulong kay Jared sa paglinang. Matapos paalisin si Theodore, bumalik si Jared sa kanyang mansyon. Hulaan na bumalik si Josephine sa Sullivan Residence dahil hindi pa siya umuwi. Natulog na siya kaagad. Ipinadala ni Tessa ang kanyang mga tauhan upang maghatid ng mga tiket sa upuan sa harap na hilera kay Jared kinaumagahan. Iminulat ni Jared ang nandidilim na mata upang sumulyap sa tiket ng konsyerto bago gumulong-gulong at muling nakatulog. Nang malaman na ang konsyerto ay hindi nakatakda para sa isa pang ilang oras. Samantala, si Ingrid at 2 pang babae ay sabik na nakatayo sa pasukan ng Horrington Stadium. Sigurado ka bang makukuha ng pinsan mo ang mga tiket na iyon? Tanong ng isa niyang kaklase. I know for a fact that sold out na ang mga tiket sa sandaling nabenta na sila.
Marami sa mga pupunta ang talagang bumili ng mga ito sa mas mataas na presyo mula sa mga scalper. He's well connected. Confident na sagot ni Ingrid. Kung sasabihin niyang makukuha niya ang mga ito, kukunin niya. Tumaas ang pananampalataya at paghanga ni Ingrid kay Jared mula nang maaligan niya si Dog. Tawagan mo siya. Pagkatapos, naiinip na sabi ng ibang babae. Ipadala sa kanya ang mga tiket ng sabay-sabay. Magsisimula na ang konsyerto at mukhang maaaring mangyari ang stadium. Punan ka agad. Nagawa ko na pero naka-off ang phone niya. Napaiyak si Ingrid sa kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, 3 lalaki sa kanilang mga huling kabataan ang humakbang papunta sa mga babae. Ang isa sa kanila ay naka-estilo. Butas sa kanyang kanang earlobe. Natakot at natarante si Ingrid nang makita ang papalapit na 3 lalaki. Wala ba kayong mga tiket? Tanong ng batang may butas. Tinitigan lang siya ni Ingrid nang hindi nagsasalita. Sinabi ni Ingrid na ang kanyang pinsan ay nakakuha ng mga tiket para sa amin. Sagot ng isa sa mga batang babae. Haha. Bulalas ng batang lalaki habang inaabot niya ang isang makapal na stack ng mga tiket sa mga babae. Good luck sa pagkuha mo. Kamay sa mga ito. Nakuha ko lang ang mga tiket na ito dahil ang aking ama ay isang sponsor. Natuwa naman ang mga kasama ni Ingrid. Maging si Ingrid ay hindi napigilan ang inggit sa kanyang mga mata. Pwede ba tayong tumingin ng malapitan? Paul. Simpered ng isa sa mga babae. Siyempre. Bukas loob niyang sabi habang iniaabot ang mga ito sa mga babae. Nasinuri ang mga tiket. Paggalang. Kung papayag si Ingrid na maging girlfriend ko at halikan ako. Mungkahi ni Paul na may masamang ngiti. Ikaw. Maaaring magkaroon ng mga tiket na ito. Seryoso ka. Bulalas ng isa sa mga babae. May malaking negosyo ang pamilya ni Paul. Ingrid. May load siya. Bakit hindi mo na lang sabihin na oo? Tama. Udyok ng isa pa. Bigyan mo lang siya ng halik at makapasok na tayong lahat. Ang ganda ng mga tiket na ito. Mabuti dahil nasa loob pa ito ng unang 10 hanay mula sa entablado. Makikita pa rin natin si Tessa nang hindi ginagamit. Binocular. Walang gaanong kaibigan si Ingrid dahil kakalipat lang niya sa paaralang ito bukod sa 2 iyon. Kasama siya. Kaya naman, nadismaya siya sa mga ito dahil sa panghihikayat sa kanya na ibenta ang sarili sa maikling panahon. Ipagpalat sa isang bagay na walang kabuluhan. Kumunat ang noo niya sa mga ito. Paano mo natanong ito sa akin? Hindi ko siya gusto. Isang kiss lang. Ingrid, hindi ka nakakain ng lason. Hindi na ang 50s. Huwag kang ang makulit. Dapat kang igalang na nahuli ang kanyang mahilig. Sa kabila ng iyong background bilang isang bansang bumpkin. Ako, sasamantalahin ang pagkakataon kung ako sa iyo. Desperado na talaga sa tiket ang mga tinatawag na kaibigan na ito. Ayoko ng mga tiket, sabi ni Ingrid habang lumalakad ng ilang hakbang palayo sa kanila bilang hindi pagsang-ayon. Kung gusto mo sila, pwede mo siyang halikan. Mas gugustuhin ko pang hintayin ang pinsan ko. At least dumating siya. Na walang kalakip na mga string. Ang bluff ng pinsan mo. Kung may tiket lang sana siya ay nandito na siya. Pinatay niya ang phone niya. Kasi ayaw niyang maabutin. Bobo. Galing din siya sa village. Diba? Nagdududa ako na mayroon siyang mga contact para sa pag-secure ng anuman. Tiket. Ang mga batang babae ay nagpakawala ng isang barrage ng mapanlate na pangungusap kay Ingrid sa kanilang pagkabigo. Habang nakayuko ang ulo, hindi na sinubukang ipagtanggol ni Ingrid ang sarili. Lalo siyang nasaktan. Dahil ang 2 iyon ay ang kanyang pinakamalapit na kaibigan sa paaralan. Hindi ako makapaniwala na sasabihin nila ang mga masasakit na bagay. Sa akin para lang sa ilang tiket. Akala ko may ibig sabihin ang pagkakaibigan natin. Bueno. Wala sa mesa ang alok. Good luck sa paghihintay. Na may malupit na ngiti sa kanyang mga labi. Inagaw ni Paul ang mga tiket mula sa pagkakahawak ng dalaga. Mas marami kang tiket kaysa sa kailangan mo. Paul, pakiusap ng mga babae. Bibigyan mo ba kami ng tig-iisa? Tumingin si Paul sa kanila habang isinasaalang-alang niya ang kanilang panukala. Bibigyan kita ng tiket bawat isa bilang kapalit.
Samahan ako ngayong gabi. Pareho kayo. Bahagyang natigilan ang mga babae. High school students lang kami. Ang lahat ng ito ay masaya at laro upang biro tungkol dito. Ngunit, kami nakitulog ng kahit kanino. Walang pagdadalawang isip na uubusin ng mga babae kung ang hiningi ni Paul ay isang halik. Ang mga babae ay natakot sa mga nakataas na pusta. Fine. Kibat balikat ni Paul bilang tugon sa kanilang katahimikan. Pupunitin ko lang sila pagkatapos. Maghintay. Ang isa sa kanila ay sumigaw sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Gagawin ko. Ang huling bakas ng paninindigan ng ibang babae ay naglaho habang siya ay agad na tumango. Gagawin ko rin. Sigurado ka ba? Nakangiting sabi ni Paul kahit namimigay na siya ng tiket sa kanila. Mas mabuting huwag kang magsisinungaling dahil alam mo ang kahihinatnan. Sabik na tinanggap ng mga babae ang mga tiket at masayang nagtawanan pagkatapos nito. Paano ka pumayag na hamakin ang iyong sarili para lamang sa isang tiket? Bulalas ni Ingrid. Naiskandalo. Magbigay. Sila. Tiyak na bibilhan tayo ng aking pinsan ng mga tiket ng walang kalakip na tali. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ingrid. Ninisya ng isa sa mga babae. Nawalan ka ng tiwala sa amin. Makakakuha ka rin ng tiket. Ingrid. Palusot ni Paul. Ang kailangan mo lang gawin ay bigyan ako ng halik. Isipin mo. Tungkol doon. Hinawakan siya ni Ingrid at binigyan siya ng matalim na titig. Kalimutan mo na. Hindi ito katumbas ng halaga dahil hindi ito ang katapusan ng ang mundo kahit na miss ko ang isang concert. Mabuti para sa iyo sa paninindigan mo sa iyong mga prinsipyo. Sabi ni Paul na may pakunwering paghanga. Well, magsisimula na ang palabas. Ipapaalam namin sa iyo kung paano ito mangyayari. Walang ibang salita. Niyakap niya ang bawat isa sa kanyang mga braso habang papunta sila sa linya. Kahit na ang mga batang babae ay mukhang hindi masyadong komportable. Sila ay nanatiling tahimik hanggat maaari habang si Paul ay tumakbo sa kanya. Kamay sa kanilang lahat. Huwag kang sumama sa kanya. Humakbang si Ingrid para harangan sila sa kanilang dinadaanan. Wala kaming matibay na prinsipyo tulad mo. Ingrid, gusto naming makita ang palabas. Kung hindi ka sasama sa amin, huwag mo kaming subukan at pigilan. Ito ay isang pagpipilian na ginawa namin. Maghintay ka dito mag-isa. Deserve mo ito pagkatapos na pakiligin kami sa wala sa iyo. Pinsan, kung hindi dahil kay Paul, hindi tayo makapasok. Mawala. Dagdag ni Paul na may nakakalokong ngiti. Matapos itulak si Ingrid sa tabi. Kinuha ni Paul ang dalawang babae at sumama sa linya. Nagkataon namang dumating si Jared ng mga sandaling iyon kasama sina Josephine at Lisbeth na malapit sa likuran. Dumating si Josephine sa labas ng Dragon Bay ng mas maaga sa araw na iyon at kinaladkad siya. Nakalahating tulog pa. Palabas ng bahay at sinugod siya sa stadium. Sorry, Ingrid. Paumanhin niyang sabi. Na-overslept ako na parang impyerno. Hindi na napigilan ni Ingrid ang kanyang mga luha. Sa pag-iyak, nagsimula siyang humikbi ng mapait. Ano yon? Ingrid. Nag-aalalang tanong ni Josephine. Josephine, mahina ang boses ni Ingrid habang nakatingin kay Paul. Kinakagat ang ibabang labi sa pagsisikap na. Panay ang nanginginig niyang sarili. Sa parehong sandali, habang ang magkabilang braso ay nakaakbay sa dalawang babae. Nakita ni Paul si Josephine at Lisbeth at hinayaan ang kanyang tingin na gumala sa kanilang buong sakam. Kahit na ang dalawang babae ay mas matanda sa kanya. Hawak nila ang poise na hindi maihahambing sa dalawa. 17 taong gulang. Sa isang iglap, pinagsama-sama ni Josephine ang sitwasyon. Ikaw. Sigaw niya sa direksyon ni Paul. Halika, balik dito. Kayo ba ang nagpaiyak kay Ingrid? Walang sino man sa Horrington ang nangahas na saktan ang mga Sullivans. Higit na mababa ang aking maliit na kapatid na babae. Kalimutan mo na, Josephine. Bulong ni Ingrid habang nakahawak sa kamay ng isa. Ang pamilya ni Paul ay mayaman at maimpluwensyang. Paano kung madamay ako kay Josephine? Ako ba ang tinutukoy mo? Miss, masiglang sagot ni Paul habang naglalakad. Magliwanag ka, sobra ka rin.
Maganda kung nakakunot ang noo. Mga bata ngayon at ang kanilang kakila-kilabot na ugali. Bulong ni Josephine na nakasimangot sa pagkasuklem. Paul nired ng walang pagpipigil. Hindi na ako ganoon kabata. If you know what I mean. Alam ko kasing. Marami tungkol sa kung paano ka pasayahin tulad ng ginagawa mo sa iyong sarili. Gusto mo bang subukan ko? Smack. Dahil sa bulag na galit, sinampal siya ni Josephine sa mukha. How dare a kid like him speak to me like? Yan. Napaatras si Paul dahil sa impact ng sampal. Hindi siya makapaniwalang na sample lang siya. Yung isa, ang mga lalaki na nakatalikod sa kanya ay lumukso pasulong upang hawakan siya ng matatag. Isa sa kanila ang naglabas ng kutsilyo. Nagulat si Josephine nang makita ang armado at pag-alit ng mga binatilyo. Saglit, nagpakita siya, sa kawalan ng kung ano ang gagawin. How dare you strike me? Sigaw nito sa kanya. Alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ay si Gene Yates. Kabilang ka sa mga Yates. May pag-aalinlangan na tanong ni Josephine habang sinusuri si Paul mula ulo hanggang paa. Huwag mo na lang silang pansinin. Josephine. Payo ni Jared. Pumasok na tayo sa loob. Sila ay isang grupo lamang ng mga tulala na bata. Ano ang pakinabang sa pagpatay sa kanilang lahat? Tumanggaw si Josephine nang tumalikod na sila para pumasok sa venue. Iniisip mo bang umalis dito nang walang kalmo pagkatapos mong tamaan si Paul? Mangarap pa, sa isang sigaw. Sinunggaban ng armadong kasama ni Paul si Josephine habang nakataas ang punyal. Paralisado sa pagkabigla at takot sa isang bata ngunit uhaw sa dugo na umaatake. Siya ay nakatayong nakaugat sa lugar. Sa isang iglap, inabot ni Lisbeth at hinawakan ang palso na nagbubunga ng punyal. Sa isang marahas na paggalaw niya ito sa isang anggulo na may nakakasakit na langit-ngot. Ano ang itinuturo nila sa inyong mga bata sa paaralan ngayon? Inis na inirapan siya ni Lisbeth. Napakunot ang noo ni Jared sa sitwasyon na nagiging magulo. Sa kabila ng paglinaw na ayaw namin makipag-away sa mga batang ito. Gusto pa ng batang lalaki na laslasan ang isang tao. Sigaw ng bata sa paghihirap habang hinihimas ang kanyang palso. Napatingin si Paul sa kanyang kasama. Halatang takot na takot. Ito. Ang panaghoy ay nakakuha ng atensyon ng maraming iba pang concert-goers na hindi nagtagal ay bumuo ng isang nagkakagulong mga tao sa paligid. Ang eksena. Kasabay nito, si Tessa ay nakikibahagi sa isang talakayan tungkol sa mga usapin ng konsyerto kasama ang ilan sa ang kanyang mga sponsor sa loob ng isa sa mga silid sa stadium. Ang ama ni Paul, si Gene, ay kabilang sa kanila. Umupo siya sa sulok ng kwarto. Malayo sa gitna kung saan tinutukoy ang awtoridad dahil ang bawat ibang kalahok sa pulong na iyon ay mas mahalaga kaysa sa kanya. Biglang may pumasok na mga tripulante. Nagkaroon ng alitan sa pasukan. Ms. Snyder, marami, ay nagtitipon doon habang nagsasalita kami. Natatakot kami na baka maantala ang pagsisimula ng konsyerto. Kumunat ang noo ni Tessa. Any idea kung sino sila? Hindi pa. Ang alam lang namin ay ang isa sa kanila ay isang kabataang lalaki na mga 18 taong gulang. Ako, narinig ng iba na tinawag siyang Paul Yates. Aking anak na lalaki. Sigaw ni Jean habang tumatalon sa kanyang mga paa. Tinitigan siya ni Tessa na may sama ng loob. Mr. Yates, nagkagulo ang anak mo sa pasukan. Kung makakaapekto ang konsyerto, mangyaring tandaan na ang mga yacht essay ay may stake din dito. Kung makagambala ang mga kalokohan ng iyong anak sa konsyerto, kukunin ng iyong buong pamilya ang iyong bahagi ng hit. Sa kabila ng kanyang hindi nakapipinsalang karera sa show business, karaniwang kaalaman ang koneksyon ng mga Snyder. Walang kapantay si Horrington. Huwag kang mag-alala, Ms. Snyder. Ang usapin ay iimbestigahan ng maigi. Pinunasan ni Jean ang noo niya kanina. Nagmamadaling lumabas, nang mawala na siya sa paningin. Sinenyasan ni Tessa ang isa sa mga tripulante. May kaibigan ako. Dumating na may mga tiket sa upuan sa harap. Sabay-sabay silang papasukin. Naiintindihan mo ba? Hindi sila dapat tumayo. Nasa linya. Dalhin mo sila dito. Narito ang isang larawan niya.
Ibinigay ni Tessa ang larawan ni Jared na palihim niyang kinuha sa crew. Naikinagulat niya. Ang mga litrato. Yan ang lalaking nanggugulo sa pasukan. MS. Snyder. Ano? Bulalas ni Tessa bago tumalon at tumakbo palabas. Nagmamadaling sumunod ang ibang mga sponsor. Maaari mong kalimutan ang tungkol sa pag-alis. Sigaw ni Paul, na sinamantala ang laki ng mga tao. Nagtipon-tipon sa paligid upang makakuha ng simpatiye. Tatawag ako ng mga pulis at ipaaresto ka sa pag-atake sa akin. At nabali ang pulso ng kaibigan ko. Malalaman ito ng tatay ko at babayaran mo ang impyerno. Buti na lang sumigaw ako ng malakas para maakit ang napakaraming tao. Sana, hindi sila manggahas maglatag daliri sa akin kasama ang maraming saksi na naruroon. For God's sake, napakadali niyang nabali ang pulso niya. Parang, maraming beses na niya itong ginawa. Inilabas ni Paul ang kanyang telepono at dinihel ang numero ng kanyang ama. Napatingin si Jared sa napakaraming tao. Bahagyang kumunat ang noo. Namumutla sa takot si Ingrid at napahawak siya sa braso ni Jared ng mahigpit. Huwag kang matakot, Ingrid, sabi ni Josephine sa mahinang boses. Walang sino man sa Horrington ang nangahas na magtaas ng daliri. Ako, sakto nang idikit ni Paul ang kanyang telepono sa kanyang tainga. Ang kanyang ama ay dumating sa pinakamataas na bilis. Nakapatong sa magkabilang gilid niya. Lalaki. Sumiksik sila sa karamihan. Nag-init ang ulo ni Jean nang makita ang kanyang anak. Ang liit mo. Sumigaw siya. Binigyan kita ng mga tiket para ma-enjoy mo ang palabas. Hindi para manggulo. Humakbang si Jean at sasampalin sana si Paul nang iabot ng huli ang kanyang kamay. Hindi namin sinimulan. Dad. Nagmadaling nagpaliwanag si Paul. Natakot sa kanyang talino. Nasample ako sa mukha. Una, dito. Makikita mo pa rin ang handprint niya. Pagkatapos noon, binali nila ang pulso ng kaibigan ko. Yumuko si Jean ng malapitan at sigurado. May nakita siyang pulang bakas ng kamay sa pisngi ng kanyang anak. Susunod, siya. Nilinggan niya ang kaibigan ni Paul na nanginginig pa rin ang mukha sa sakit habang hinihimas ang kanyang bisig. Jean. Binawi ang kanyang kamay. Sino ang nanakit sa'yo? Tanong ni Jean na namumugto sa galit. Hindi mo ba nilinaw sa kanila kung sino ang iyong ama? Bagamat ang mga yacht essay ay hindi nabibilang sa mga piling tao sa Horrington. Ang kanilang pangalan ay nananatiling tiyak. Paggalang sa loob ng lungsod. Tinuro ni Paul si Josephine. Siya iyon. Siya ang sumampal sa akin. Napatingin si Jean sa direksyon na itinuro ng daliri ng kanyang anak bago naniga sa gulat at nahulog sa lupa nang makilala niya sina Josephine, Lisbeth, at Jared. Ayos ka lang ba, tatay? Nagmamadaling sumulong si Paul para hilahin ang kanyang ama pabalik sa kanyang paanan. Lumingon si Jean at binigyan ang kanyang anak ng isang malakas na sampal sa mukha bago tumakbo papunta kay Josephine. MS. Sullivan. MS. Grange. Mr. Chance. Nauutal niyang sabi bago lumuhad sa harap ng natatarantang karamihan. Humihingi ako ng paumanhin sa ginawa ng anak ko. Sa pamamagitan nito, buong kabab ang loob ko siyang ibibigay sa iyo. Parusahan mo siya kung sa tingin mo ay nararapat. Nagulat si Paul at ang kanyang mga kaibigan. Paul, sino ang mga taong ito? Bulong ng kanyang mga kaibigan. Sa parehong sukat ng takot at sinbek. Umiling-iling si Paul. Hindi ko naman sila guguluhin kung alam ko lang kung anong klaseng tao. Sila ay, nasa malaking problema ka, anak. Isang masayang boses ang nagmula sa karamihan. Yung babaeng sumampal sa'yo, MS. Sullivan. Kasama niya ang apo ni Mr. Grange. At ang sikat na Mr. Chance mula sa Horrington. Kahit si Tommy ay tagasunod ni Mr. Two-thirds. Chance. Kayong mga bata ay tunay na mga idiot para sa pagpili ng pinakamasama posibleng mga tao. Makipag-away sa. Ibinuka ni Paul ang kanyang bibig ngunit walang lumalabas. Ilang segundo pa ay nabasa na ang harapan ng kanyang pantalon. May mainit na ihi habang humahagalpak sa tawa ang mga tao. Lahat sila ay mga taong hindi dapat ipagwalang bahala.
Maaaring baybayin ng isang maling salita ang katapusan ng mga Yeatses. O hindi, parang naaalala ko ang sinabi ng marami sa kanila kanina. Pakigawa ng paraan. Ang mga tao ay nahahati sa gitna ng ilang dosenang mga tauhan ng seguridad na nagtulak sa kanila sa isang tabi upang gumawa. Way para kay Tessa na nakasuot ng sunglasses at gown. Nagmamadali siyang pumunta kay Jared na sinundan ng malaking grupo ng mga sponsor. Tessa, dito. Ang mga tagahanga ay nagsimulang sumigaw ng tuwang-tuwa upang makuha ang kanyang atensyon. Pati si Ingrid. Nanginginig na sa tuwa nang makita si Tessa sa laman. Pagkatapos magalang na tumango kina Josephine at Lisbeth, agad na hinarap ni Tessa si Jared. Ayos ka lang ba, Mr. Pagkakataon? Ayos lang ako. Sa tingin mo ba mahihirapan ako? Nakangiting tanong ni Jared. Gumanti naman ng ngiti si Tessa. Natutunaw agad ang mga alalahanin niya. Alam na alam ang mga kakayahan ni Jared. Niya kaysa mag-alala na siya ay binubuli ng isang binatilyo. Mr. Chance. Ang mga sponsor na nakatayo sa likod ni Tessa ay nagsimulang batiin si Jared. Ang bawat socialite sa Horrington ay nagkakahalaga ng kanilang asim kung sino si Jared. Tumango lang si Jared bilang tugon. Pumasok na tayo sa loob. Mungkahi ni Tessa, nawala sa sarili para makipag-usap dahil sa hiyawan ng kanyang mga tagahanga. Medyo magulo dito. Tumango si Jared bago tumalikod para tawagan si Ingrid. Mabuti naman ngayon. Pumasok na tayo. At sino ito? Tanong ni Tessa habang nakaharap kay Ingrid. Ito ang aking pinsan. Ingrid. Pakilala ni Jared. Pinsan mo. Ha? Napaisip si Tessa habang nakatitig kay Ingrid. Halika, magsisimula na ang konsyerto. Nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong sabihin ang kanyang pagsang-ayon. Hinailan ni Tessa si Ingrid sa braso papunta sa pasukan. As it turned out, hindi makapagsalita si Ingrid dahil na starstruck siya sa sobrang lapit niya sa kanyang idolo. Ang kanyang panga, nabitin siya sa gulat habang hinahayaan niya ang sarili na makaladkad. Sa pagdampi ng balat ni Tessa sa kanya. Ang pulso ni Ingrid ay tumaas sa isang antas na naramdaman niya ang kanyang puso. Lumabas sa kanyang dibdib. Umbok sa inggit, bawat mata sa karamihan ay sinusundan siya ng paghanga. Wala nang mas naiinggit pa sa dalawang babaeng kasama ni Ingrid. Nagsisimula ng magparamdam ang mga babae. Nagsisisi sa pagtrato nila sa kanya kanina. Ingrid. Sumigaw sila para makuha ang atensyon niya. Sa pag-asang masisiguro niya ang kanilang pagpasok. Napasulyap lang si Ingrid sa kanila bago muling tumingin sa harap. Binigyan ko sila ng ganyan. Madaming opportunity kanina pero mas pinili nilang wag maniwala sa akin. Mukhang naramdaman ni Tessa ang iniisip ni Ingrid. Nakikita mo ba ang dalawang babaeng iyon? Mahinang sabi ni Tessa, boses sa isa sa kanyang mga katulong. Huwag mo silang papasukin. Kasuklam-suklam ang ugali nila. Hindi nagtagal. Nawala sina Tessa at Ingrid sa stadium kasama si Jared sa likod. Sa daan. Paminsan-minsan ay lumilipad ang mga mata ni Josephine kay Jared habang inililibang niya ang bagong hinala na nabuo. Sa isip niya patungkol sa kanya at kay Tessa. Titig na titig si Jared at nagkunwaring hindi napansin kung paano siya pinagmamasdan ng malapitan. Binilisan niya ang kanyang hakbang patungo sa stadium. Mr. Chance! Mr. Chance! Napaiyak si Jean sa kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, hindi na lang siya pinansin ni Jared. Nanatili si Jean sa kinauupuan niya hanggang sa kay Jared. Ang silhouette sa stadium. Bulong ni Paul. Smack! Sa kanyang galit, isang mabangis na sampal ang natamo ni Jean sa pisngi ng kanyang anak. Ikaw na maliit na piraso ng *T. Napaungol si Jean. Babagsak na ang mga yacht essay bago mo maaga. Ikaw ay nasa para sa kabiguan ng iyong buhay kapag nakarating na tayo sa bahay. Si Jared at ang kanyang partido ay pinangunahan ng mga usher sa unang hanay. Sila ang pinaka-eksklusibong upuan sa stadium na hindi mabibili ng pera. Nang magsimula ang konsyerto, pinaikit ni Jared ang kanyang mga mata upang maiwasang mangyari. Tingnan mo si Tessa na masiglang nagpe-perform sa entablado ng mapansing nakasilip si Tessa.
Nagmumungkahi sa kanya ng mas madalas kaysa sa kinakailangan. Alam na alam ni Jared na si Josephine ang nakaupo sa tabi niya. Kaya hindi siya nagtiwala sa sarili kung imahinasyon niya ay tumakbo ng ligaw. Dahil dito, pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata. Kahanga-hanga si Tessa. Hingal na sabi ni Ingrid sa pagitan ng hiyawan at tagay. Napakaganda niya. Tumikim si Josephine. May itatanong ako sa'yo. Ingrid. Ano iyon? Josephine. Nilinggan siya ni Ingrid. Sino ang mas gusto mo? Ako o si Tessa? Bahagyang nagulat si Ingrid sa tanong nito. Si Jared, na nakapikit sa buong oras, ay halos mapasigaw ng malakas. Iyan ay isang kawili-wiling taktika. Sukatin kung ano ang nangyayari sa pagitan namin ni Tessa. Minabuti kong tumapak ng bahagya sa paligid niya. Mas gusto kita. Siyempre, mataktikang sabi ni Ingrid habang pinulupot ang braso niya sa braso ni Josephine. Kami ay parang magkapatid. Natuwa si Josephine sa narinig. Alam niyang naririnig niya ang mga ito. Tiningnan niya ang reaksyon nito. Niya ang matingkad ng ngiti ni Ingrid. Makalipas ang ilang encores. Natapos na ang concert. Si Tessa ay nagpaabot ng imbitasyon kay Jared at sa kanyang partido para sa hapunan, ngunit sinalubong ng mapagpasyang pagtanggi dahil alam niyang kailangan niyang lumayo sa kanya o tiisin ang galit ni Josephine. Hindi magiging maganda ang katapusan para sa akin kung ito ay mawawala sa kamay. Sa huli, sumuko si Jared sa pakiusap ni Ingrid at pinayagan siyang pumunta sa pwesto niya kasama si Tessa. Gaya ng ginawa ni Tessa, piniling magdaos ng konsyerto sa Horrington para sa kanya. Nadama ni Jared na ipinadala niya si Ingrid para manatili si Tessa. Ang kanyang ngalan ay sapat na patas. Nag-iwan ng mensahe si Tessa kay Jared nang umalis siya sa Horrington. Kahit na hindi niya siya pinaalis, nakuha niya ang kahulugan nito. Malakas at malinaw. Tutol si Jared dahil alam niyang alam ni Tessa na may girlfriend siya. Gayunpaman, siya pa rin. Lanterang ipinapahayag ang kanyang interes sa kanya. Talagang sinusubukan niya akong ipasok sa gulo. Sa sumunod na mga araw, sinamahan ni Jared si Josephine na mamili sa tuwing may nalalabi siyang sandali. Pagkatapos nito, ginugugol niya ang kanyang mga hapon sa paglalaro ng chess kasama si William. Walang mga halamang gamot at espiritual na mga bato. At pagiging umaasa lamang sa manipis na espiritual na enerhiya. Magiging isang pag-aaksaya ng oras para kay Jared na linangin. Pagkaraan ng 3 araw, nilapitan ni Walter si Jared na may kawili-wiling panukala. Mr. Chance, sabi niya, medyo excited. Magkakaroon ng auction sa Jadeboro bukas. Gusto mo maging interesado. Hindi mo alam dahil baka may kailangan ka. Nakuha ko ang Dragon Throne sa isang katulad na auction. Alam mo, ipinagmamalaki niyang patuloy. Hindi mo malalaman kung anong uri ng kayamanan ang maaari mong makita. Nabalitaan ko na magkakaroon ng batch ng mga anting-anting na lilipad. Isang sponsor para sa auction na ito. Uso na ngayon ng mayayaman ang pagkuha ng anting-anting at ipadala ito sa isang geomancer. Upang baguhin ang mga geomantic na elemento upang maitaboy ang panganib habang positibong pinapaganda ang kanilang mga aura. Kasama ang pag-agos sa supply ng mga anting-anting. Ang auction na ito ay magiging lubhang kawili-wili at matindi. Baka ako rin ibenta ang mga bagay na kumukuha ng espasyo sa aking bahay para sa cash. At the same time, baka may maagaw ako. Mahalaga, si Walter ay mahilig sa mga antigo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang siya ay nasa sabik na daldal tungkol sa kanya. Paboritong paksa. Alam ko na ito. Walang ingat na sabi ni Jared. Sinabi sa akin ni Theodore ang tungkol dito. Theodore Jackson. Napabuntong hininga ulit si Walter. Ang ibig mo bang sabihin ay General Theodore Jackson ng kagawaran ng hustisya ng Jadeboro? Tumango si Jared. Oo, ang parehong lalaki. Hindi makapaniwalang tumitig si Walter kay Jared. I can't believe Jared has connections with Theodore and the kagawaran ng hustisya. Kahit nasa tuktok ng kanyang karera, ang rango ni Walter ay palaging mas mababa kaysa kay Theodore. General,
Si Jackson ng kagawaran ng hustisya ay isang deified figure sa loob ng hanay sa buong bansa. Kay Jared, ang pagkakakilala sa kanya ang huling inaasahan ni Walter. Mr. Chance, magpapadala ba ako ng kotse para sunduin ka kung interesado kang sumama sa auction? Mukhang maganda. Magkita tayo bukas. Tumango si Jared bilang pagsang-ayon dahil hindi pa siya nakakapunta sa Jadeboro at nais niyang tingnan ang lugar. Kaya naman, agad niyang tinanggap ang imbitasyon ni Walter. Sina Josephine at Lisbeth sa hagdan nang umalis si Walter. Jared, saan kayo ni Mr. Grange nagpaplanong pumunta? Tanong ni Josephine. Gulat na tinitigan ni Jared ang mga babae dahil sa impresyon niya na siya lang ang tahanan.